Sa mga nagdaang kabanata ay nakaharap ni Xiao Chen ang kaibigan ni Jiang Wuxian na si Bai Xiansheng na isang sword monghe, at nagkaroon ng palitang atake ang dalawa na bahagya namang dihado dito si Xiao Chen dahil sa bilis na ipinamalas ng hangal na si Bai Xiansheng. Nagpatuloy sa pagwas-iwas ang hangal na si Bai Xiansheng. At makikitang dihado ang ating bida dito. Mabilis na inaayos ni Xiao Chen ang kanyang sarili upang paghanda na naman ang mga susunod na atake ng hangal. Nasabi na lang ni Xiao Chen na ang estilo ng espada na ito ay hindi na masama. Malakas talaga ang puwersa pero sayang hindi ako masugitan ng estilo ng espada ng pamilya mo. Sumagot naman ang hangal na si Bai Xiansheng na tama, mabilis ang estilo ng espadang ito pero hindi naman ito nakakasira sa'yo. Iyon ang dahilan kung bakit nilikha ng aking mga ninuno ang pangalawang estilo ng espada, ang Killing Intent Sword. At nang matapos siya sa kanyang pagsasalita ay agad itong sumugod ng may halong bilis. Na ikinagulat naman ni Xiao Chen at dahilan upang bahagya lang niya itong naiwasan. Sa ipinamalas na bilis ng hangal ay nagawa niyang masugitan si Xiao Chen. Nasabi pa nga niya na malakas, talagang napakalakas ang mga pamamaraan niya sa paggamit ng espada na may kasamang husay na bilis. Bahagya namang nagtataka ang hangal na kung bakit naiwasan pa din ni Xiao Chen ang kanyang atake. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na nagawa mo akong sugatan. Ang estilo ng espada na ito ay napakalakas. Mayabang namang sinabi ng hangal na ang estilo ng espada ay ang pinakanakamamatay ngunit ito ay may masamang katumpakan. Kung ito ay tumpak at tumpak, maaaring maputol ang iyong lalamunan. Dagdag pa niya na siguradong mamamatay ka sa ngalan ng aking espada. Matapos siya sa kanyang mga sinasabi ay naghanda na ulit ito ng isang atake na talaga namang naiiba na naman ito sa una niyang mga atake. Ilang sandali pa ay pinakawalan niya na ito na ikinamangha naman ni Xiao Chen. Sa ginagawang pagdepensa ni Xiao Chen ay mas lalong damadami ang espadang umiikot sa kanyang harapan. Maya-maya pa ay tinamaan na nga siya ng ilang mga atake ng hangal. At nakahanap ng pagkakataon ng hangal na sabi pa nga niya na ngayon ay sumayaw tayo, ng blood floor. Mabilis na umatake ang hangal kay Xiao Chen at nagawa na naman nitong tamaan si Xiao Chen. Sinabi naman ng hangal habang ina-atake niya si Xiao Chen na ngayon ay mamatay, ang estilong ito ay tinatawag na Futian Jianju. Bahagya namang umatras si Xiao Chen sa ginawang atake ng hangal, at pagod na siya sa kanyang pag-iwas. Kaya naman napangiti si Xiao Chen dahil gagamitin niya na ang kanyang tinatagong alas gamit ang espada. Agad na inactivate ni Xiao Chen ang kanyang teknik na kung tawagin ay sword blood floating, at nagkaroon agad ng reaksyon ang espadang hawak niya na nabalutan ng matinding aura. Makalipas ang ilang sandaling paghahanda ay sumambulat ang malaking imahe na kung tawagin ni Xiao Chen ay Sura Sword gamit ang Killing Intent. Nang makita ito ni Bai Xiansheng ay nagulat siya dito na sabi pa nga niya na kung anong klaseng Killing Intent ito. Sa kanyang mga tanong sa sarili ay pinakawalan na ni Xiao Chen ang kanyang atake at sa isang was-iwas ng espada ay namuo ang puwersa patungo kay Bai Xiansheng. Sa lakas ng puwersa nito ay hindi niya na nakuhang dumpensa at nilamon na siya ng atake ni Xiao Chen. Tumilapon si Bai Xiansheng dala-dala ang pinsalang natanggap niya at malaking tanong sa kanyang sarili kung anong klaseng nilalang si Xiao Chen. Makikitang nahimatay si Bai Xiansheng sa kanyang natanggap na pinsala. Nasabi na lang ni Xiao Chen habang nakangiti na binabago ng taktikang ito ng sheer sword ang kalangitan. Sa aking layuning pumatay mula sa aking pisikal na pagsasanay sa katawan, at ang kapangyarihan ng paraan ng espada. Dagdag pa niya na kung may pagkakataon ako, gusto kong hanapin ang sword master na iyon at matuto ng kaunti pa. Maya-maya pa ay ginising na ni Xiao Chen ang nagkukunwaring gulay at sinabi niya dito na hoy, bakit ka nagpapanggap? Hindi ko pa nawasak ang kaluluwa ng espada mo, kaya hindi ka papatay. Maya-maya pa sa kanyang pagkukunwaring gulay ay nagsalita na ito na kahit ang kaluluwa ko ay alam mo din. Dagdag pa niya na gusto ko talagang makita kung ano ka talaga. Ilang sandali pa ay uminom na ng elixir ang hangal upang manumbalik ang kanyang natanggap na pinsala. At sabay na sinabi niya na malayo ako sa pagiging kalaban mo, pero hindi mo ako mapapatay dahil kahit malakas ka isa ka lang body cultivator. Hindi ka Diyos, kaya hindi mo maaaring kunin ang kaluluwa ng isang mataas na antas ng cultivator. Sa mga sinabi ni Bai Xiansheng ay nanatiling tahimik si Xiao Chen sapagkat batid niya namang isang langgam lang ang tulad nitong hangal.
Nagpatuloy sa pagsasalita si Bai Xiansheng na gayunpaman hindi kita papatayin ngayon, hindi mo rin ako kayang patayin. Lagi akong makakatakas sa lugar na ito at kapag ginawa ko yun, ay tutugisin ka ng buong kaharian ng Jian kaya naman hindi mo ako pwedeng patayin sa pagkakataong ito. Sa mga sinabi ni Bai Xiansheng ay nagsalita na si Xiao Chen at sinabi niya sa hangal na hindi mali ang sinabi mo. Dahil doon, sumakit ang ulo ko sa dami mong mga sinasabi na walang kakwenta-kwenta. Sa sinabi ni Xiao Chen ay mayabang din niyang ipinakita kay Xiao Chen na alikabok lang ang ginawa niya. Maya-maya pa ay ngumiti ng malademonyo si Black Senyales na kung pwede siya na ang bahala sa hangal na ito. Hindi naman siya pinapansin ni Xiao Chen subalit alam niya kung anong ibig sabihin ni Black dahil sa ngiti nitong malademonyo na sa isip-isip pa nga niya habang tumatawa na ang maliit na demonyong ito. Ilang sandali pa ay sinabi na ni Xiao Chen na kung sasabihin ko sa iyo ang aking sikreto, hahayaan mo ba akong umalis dito ng buhay, monghe ng espada? Sa sinabi ni Xiao Chen ay tumawa ng malakas ang hangal at sabay niyang sinabi na ang iyong pisikal na pagsasanay sa katawan ay kailangang maging napakayabang at hindi ka rin humihingi ng kapatawaran. Sabihin mo, makikinig ako. Dahil sa sumang-ayon ang hangal ay agad na sinabi ni Xiao Chen na lumapit ka sa akin at sasabihin ko sa iyo. Nag-aalangan namang lumapit si Bai Xiansheng. At nang makalapit siya kay Xiao Chen ay agad niyang sinabi na magsalita ito. Sinabi naman ni Xiao Chen ng pabulong na alam mo ba, ang pinakamataas na nilalang at may pamamaraan ng cultivation ng katawan. Sa sinabi ni Xiao Chen ay nagulat siya dito at kinabahan na sabi pa nga niya na ang sinabi mo ba. Agad namang sinabi ni Xiao Chen na tama ang iniisip mo, ang taong halos lipulin ang buong mundo ng cultivation ng espada. Alam mo ba kung ano ang pangalan ng taong iyon? Bahagya namang kinakabahan na si Bai Xiansheng sa mga sinabi ni Xiao Chen. Nang makita ni Xiao Chen ang reaksyon ni Bai Xiansheng ay agad na sinabi niya na ang pangalan ng nilalang na iyon ay si Long Xingtian, ang aking master. Mas lalong nagulantang sa takot ang hangal nang marinig niya ang pangalan ni Long Xingtian at disciple pa ang kanyang kinalaban, dahil ang nilalang na iyon ay halos ubusin ang lahi nilang mga sword cultivator. Habang natatakot ay iginiit niyang nagsisinungaling lang si Xiao Chen sa kanyang mga sinasabi. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na isa rin akong Supreme Body Trainer. At nalagpasan ko na ang master ko. Pagkatapos kong mamatay, nakarating ako sa lugar at sa oras na ito. Hindi ba mahirap paniwalaan, ngunit hindi mahalaga kung paniwalaan ito ng isang patay o hindi. Nagulat naman si Bai Xiansheng sa sinabi ni Xiao Chen, at kinakabahan na siya dahil mukhang tatapusin na siya nito. Subalit wala siyang kaalam-alam na si Black ay nasa likod niya na at naglalaway. Nang maramdaman niya ang presensya ni Black sa likuran ay halos humiwalay na ang kanyang kaluluwa sa takot. Ilang sandali pa ay hindi na nakapagpigil si Black sa kanyang pagkasabik na lumunin ang sword monghe. Wala namang magawa si Bai Xiansheng dito kundi ang sumigaw na lamang. Agad na nilamon ni Black ang hangal na si Bai Xiansheng nang walang kahirap-hirap. Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong nalunok ni Black at sarap na sarap siya sa lasa ng sword monghe. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang isang malakas na tao mula sa kaharian ng Jian ang nilamon mo na parang wala lang. Niyabangan naman niya si Xiao Chen na sobrang dali lang sa akin na patayin ang sword monghe. Maya-maya pa ay may sumabot na kayamanan ng hangal sa ngipin ni Black. Agad na ibinato ni Black ang storage ring kay Xiao Chen. Nasabi na lang ni Xiao Chen na marunong Karen palang ilabas ang singsing. Mahusay, napakahusay. Agad na kinuha ni Xiao Chen ang storage ring at tinignan kung anong mga kayamanan ang meron sa loob. Ilang sandali pa ay sumambulat kay Xiao Chen ang maraming kayamanan na may mga matataas na kalidad. Nasabi na lang ni Xiao Chen na ang kaharian ng Jian ay sobrang yaman at marami silang magagandang bagay. Subalit bahagya siyang natigilan at sabay na sinabi niya na hindi, nagkamali ako ng kalkula. Napakatagal na mula noong huling beses na bumisita ako sa kaharian ng Jian kaya nakalimutan ko na kahit isang sword monghe ay mag-iiwan ng cultivation sword sa kanilang pamilya upang alagaan, gaano kahirap. Hindi naman naniniwala si Black sa mga sinabi ni Xiao Chen, kaya naman nagmukhang sinungaling si Xiao Chen sa mata ni Black. Di bale. Ang darating, ang pinakamahalagang trabaho na dapat gawin ay ang itaas ang aking cultivation. At makapasok sa susunod na antas ng sinaunang paraan ng quenching. Maya-maya pa ay niyaya na ni Xiao Chen si Black na umalis na sila.
Nagpatuloy sa paglalakad sina Xiao Chen at Black pabalik sa Qingyanmen Gate. Sa kabilang banda naman ay nagkaroon ng kakaibang ihip ng hangin sa labas ng kaharian ng Jian. At sa pribadong kwarto ng pamilyang Baisheng ay nagkakaroon ng reaksyon ang isang espada. Sinyalas na sasabog na ito dahil sa ito ang konektadong espada sa kaluluwa ni Bai Xiansheng na napaslang nina Xiao Chen. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na nga itong sumabog. At sa lakas nito ay umabot pa ito sa labas at nawasak ang pribadong kwarto. Sa kabilang banda naman sa school field ng mga disciple ay naramdaman ng mga disciples ang pagsabog ng pribadong kwarto. Nasabi pa nga ng isa na kung anong nangyayari bakit nagkaroon ng pagsabog sa pribadong kwarto. Ang head naman ng pamilyang Baisheng ay naramdaman niya ang pagkawala ng kanyang isang anak at tumulo ang dugo nito sa kanyang mga mata. Agad na ipinag-utos niya sa kanyang mga alagad na imbestigahan ito para sa kanya kung sino ang pumatay sa kanyang anak, at ang nilalang na ito ay ang head ng pamilyang Baijia. Agad namang sinununod ito ng mga alagad niya at nagbigay ng pugay na sila ay kikilos na. Naghihimutok sa galit si Baijia sa pagkawala ng kanyang anak habang tumutulo ang dugong luha nito na sino ang nang-ahas na pumatay sa pamilya ko ng Baijia, kapag nahanap ko na sila, dudurugin ko ang mga buto nila para maging alikabok. Dumating naman ang isa pa niyang anak na si Bai Zizai at sabay na sinabi nito na ama bakit namatay ang ika-6 kong kapatid. Sinabi naman ng kanyang ama na talagang dahil siya ay labis na nagagalak tungkol sa kanyang husay sa cultivation ng espada araw-araw at pagkatapos ay nakipag-away sa isang malakas na tao. Sinabi naman ni Bai Zizai na matagal ko na itong nasabi, ang ugali ng ika-6 na kapatid ay papatayin siya at magdulot ng malaking problema. Sinasabi ko na nga ba? Sa mga sinabi ni Bai Zizai ay nagalit ang kanyang ama at sabay na sinabi nito na itigil ang pagsasabi ng mga salitang malaya, ang gawain sa kamay ay upang maghiganti para sa iyong nakababatang kapatid. Dahil kahit na puno ng mga mahuhusay na tao ang ating pamilya Bai ay dapat pa rin tayong maghiganti para sa ating mga anak. Sinabi naman ni Bai Zizai na oo, ngunit ama, inanyayahan tayo ng kataas-taasang Shen Jian na pumunta sa kanyang bangkot. Nagulat naman ang kanyang ama na tama ba ang narinig niya na ang kataas-taasang Shen Jian. Okay, mabuti, pumunta at maghanda ng kaunti. Agad naman na sinunod ito ni Bai Zizai. At mabilis na umalis sa silid ng kanyang ama na may halong saya imbes na malungkot. Nasabi pa nga niya na ika-6 kong kapatid, naku naman sa wakas ay namatay ka na. At bigla na lang itong tumawa sa nangyari sa kanyang kapatid. Nang makabalik sina Xiao Chen sa Qingyanmen Gate ay inabot ni Master Duan Siliang ang kanyang invitation. Nang makuha ni Xiao Chen ang invitation ay nasabi na lang niya na ganun ba, isa itong exciting kung ganon. Pinutol naman ni Master Duan Siliang ang kasiyahan ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na senior, pakiramdam ko may sabwatan sa isang lugar. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na, ang iyong pag-aaksaya ng iyong hininga, ito ay malinaw na isang pagsasabwatan sa sandaling makita mo ito. Ngunit ang isang pagsasabwatan ay isang pagkakataon din. Sinabi naman ni Master Duan Siliang na ang sinasabi mo ay, nagpa siya ang domain ng Qingzhou na maglunsad ng listahan ng Dragon at Phoenix sa mundo ng Shenwu. Mukhang gusto nilang bigyan ng kaunti ang kapangyarihan ng Xinwu World, ito ay hindi lamang ang mga talento, may gustong gawin silang sikreto. Dagdag pa niya na kaya naman, dapat maging mas maingat ang senior, huwag masyadong lumakad papunta sa kanilang teritoryo. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na huwag mag-alala, kung ang isang imbitasyon ay ipinadala pagkatapos ay pupunta tayo sa isang peak. Dagdag pa niya na ang Dragon Phoenix Banquet ay nangangailangan ng kabataan na malakas at mas mababa sa 30 taong gulang, dahil ito ang kaso, pupunta ako bilang Xiao Chen. Agad naman na sumang-ayon si Master Duan Siliang sa sinabi ng kanyang senior, bago naman umalis si Xiao Chen ay sinabi niya kay Master Duan Siliang na mag-ulat sa sulat na ito, bibisitahin natin ang banquet na ito. Bahagyang inilipat ang eksena sa kaharian ng Xinwu. Makikitang nandito ang mayayamang pamilya katulad na lamang ni Wen Qingqing at Jian Chuan. Sa kabilang banda naman ay nandito rin si Wang Chaoyan at nasabi na lang niya nang makita niya ang mga nilalang na lahat ng malalakas na sikat na bayani ay darating lahat para magtipon dito. Dagdag pa niya na sa totoo lang wala akong ideya kung ano ang nangyayari. Nagtipon ang mga sikat na bayani para sa Dragon and Phoenix. Listahan ng Dragon at Phoenix ng Xinwu Realm na makakasama sa listahang ito.
Bahagya namang inilipat ang eksena sa Qingyanmen Gate. At makikita nating si Jiang Ming na tumatakbo at tinatawag si Xiao Chen at walang ano-ano ay binuksan niya ang pinto na kung saan ito ang kwarto ni Xiao Chen. Nasabi pa nga niya nang makapasok sa loob ng kwarto ni Xiao Chen na Big Brother Xiao Chen. Nabalitaan ko na sasali ka sa Dragon Phoenix Rankings. Sa biglang pagpasok ni Jiang Ming ay nagulat siyang sumang-ayon dito. Dagdag pa ni Jiang Ming na Big Brother Xiao Chen, naparito ako para tulungan kang mag-impake ng iyong bagahe. Agad namang inimpake ni Jiang Ming ang bagahe ni Xiao Chen, natutuwang nagpasalamat naman siya dito. Sinabi din ni Jiang Ming na kailan ka aalis, Big Brother Xiao Chen. Sumagot naman si Xiao Chen na aalis na ako ngayon din. Dagdag pa niya na ang listahan ng Dragon Phoenix ay gaganapin sa 1 buwan, ito ay dapat tumagal ng hindi bababa sa kalahating buwan mula dito sa Qingzhou Domain. Kung aalis ako ngayon, hindi ko na kailangang magmadali, at gagawin ko ito sa oras. Huwag kang mag-alala, hindi ko ilalagay ang buhay ko sa panganib. Pinaalalahanan naman ni Jiang Ming si Xiao Chen na tandaan na manatiling ligtas, Big Brother Xiao Chen. Sa panahong ito, dito ako magsasanay, huwag kang mag-alala. Dagdag pa niya na Big Brother Xiao maghihintay ako ng magandang balita tungkol sa iyo. Paalam. Agad namang sumagot si Xiao Chen na huwag mag-alala, magmadali at bumalik ngayon ng mabilis sa loob. Sa isip-isip naman ni Jiang Ming habang pinagmamasdan niya si Xiao Chen na hihintayin kung bumalik ka Big Brother Xiao Chen. Balik tayo kay Xiao Chen na biglang napahinto. At sabay na sinabi niya kay Black na kung bakit hindi na lang kaya tayo magpaunahan Black. Sa sinabi ni Xiao Chen ay agad namang sumang-ayon dito si Black. Dahil sa mabilis na pagsang-ayon ni Black ay sinabi na ni Xiao Chen na kung ganun ay magsimula na tayo at humanda ka na. Matapos ang paghahanda nilang dalawa ay walang ano-ano at biglang tumakbo ang dalawa ng sobrang bilis. Maya-maya pa ay huminto na sila at makikitang bumagsak si Black sa pagod, sinabi naman ni Xiao Chen na mukhang mas mabilis pa rin ako sayo. Ninas naman si Black sa narinig niya kay Xiao Chen at mukhang niyayabangan pa siya dito. Kaya naman dahil sa hindi niya matanggap ang kanyang pagkitulo ay hindi niya pinansin si Xiao Chen. Sa kabila ng pagsusungit ni Black ay sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na pahinga muna tayo saglit tapos aalis ulit. Makalipas ang ilang oras ay inabutan na sina Xiao Chen at Black ng gabi kaya naman natulog na lang sila sa kalagitnaan ng bundok. Ngunit walang kaalam-alam sina Xiao Chen at Black na may isang ibon na kanina pa sila pinapanood at sinusundan. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Mabilis na lumipas ang isang araw na kung saan nakarating na sina Xiao Chen sa lungsod ng Yuche. Habang naglalakad si Xiao Chen papasok ng lungsod. At pinagmamasdan ng lugar ay nasabi na lang ni Xiao Chen na ang lugar na ito ay tunay na mahirap. Bahagya namang napansin ni Xiao Chen ang isang tao na tumatakbo palabas ng lungsod. Kaya naman pinigilan niya ito at sabay na nagtanong na brother bakit ka tumakbo palabas? May mali ba sa loob? Sumagot naman ito sa tanong ni Xiao Chen na brother, gusto mo bang pumasok sa lungsod na ito? Hayaan mo akong sabihin sa iyo, na mas mabuting tumakas na lang. Dahil ang lugar na ito ay pinamumugaran ng multo. Nang marinig ni Xiao Chen ang sinabi ng lalaki ay sinabi niya na ganun pala kaya kayo nagmamadaling umalis sa lugar na ito. Habang paalis ang lalaki ay sinabi niya na wala na akong sasabihin, kailangan kong magmadali at tumakas. Habang pinagmamasdan ni Xiao Chen ang lalaki ay wala na lang siyang masabi dito. Maya-maya pa habang pinagmamasdan ni Xiao Chen ang lungsod ay napangiti ito ng malademonyo at sabay na sinabi niya na isang multo. Naniniwala ako na ito ay isang masamang babaeng cultivator sa halip, Black Terra at hanapin natin ito. Nang makapasok sina Xiao Chen at Black ay makikitang nagkalat ang matinding presensya sa loob nito. Nagpatuloy sa paglalakad sina Xiao Chen sa loob ng lungsod, habang ang presensya naman ay tumitindi. Nasa isip-isip pa nga ni Xiao Chen na sobrang napakalakas ng presensyang ito. Dagdag pa niya na ito ay dapat na hindi bababa sa antas ng summit ng langit dahil hindi madali para sa isang masamang cultivator na maabot ang antas na ito. Bahagya namang napansin ni Xiao Chen ang isang restaurant.
Kaya naman naisip niyang kumain muna dito na sabi pa nga niya na hindi na ito masama, mayroong kainan ngayon. Nang makapasok si Xiao Chen sa loob ay agad niyang sinabi sa matanda na Sir, o-order ako ng pagkain. Bahagya namang napansin ng matanda na mukhang baguhan ang binatang ito. Kaya naman agad niyang tinanong si Xiao Chen na binata, ikaw ba ay isang tao mula sa labas ng lungsod? Dagdag pa niya na pinapayuhan kita na magmadaling umalis, hindi maganda ang lugar na ito. Sinabi naman ni Xiao Chen na old man, sinasabi mong hindi maganda ang lugar na ito pero bakit hindi ka pa umaalis? Agad namang sumagot ang matanda na mahigit 70 taon na akong nanirahan dito, ayokong umalis, kung mamamatay ako, dito ako dapat mamamatay. Dagdag pa niya na ang mga dahon na nahuhulog sa kanilang mga ugat ay isang magandang bagay din. Sa mga sinabi ni old man ay bahagyang natawa si Xiao Chen. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout. Kaya naman shoutout kay June Labua, Ian Brin from Hagonoy, Bulacan, Rodrigo Bacasmo, User FV, Jeffrey Doblado from Lapu-Lapu, Cebu City, Juriel Estrera, Deward Montecalva, Noel Dejac, Raul Tedrains from Olongapo City. Hanggang dito na lang muna mga bida. At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata. Kaya naman mangyaring palike na lang po.